Good morning everyone, this is your Tato Jam Sparks. Welcome sa aking bagong vlog. Dito pa rin tayo sa Baguio City and this is my second day. So for now, pupunta tayo sa 3 destinations or 2 locations na napili ko para i-vlog or i-feature dito. So pumunta ako dito sa Rizal Park, malapit lang sa Burnham Park. So para madaanan ko na rin yung munisipyo. And from here is sasakay tayo ng jeep na puntang La Trinidad na dadaan ng Tomay or Dangwa, and that will cost me 17 pesos para lang makapunta doon sa drop-off ng the Rocky Mountain Adventure. So from here, sa taas makikita nyo yung mga bahay sa baba kasi nasa tuktok to ng bundok. And actually, just want to give you an advice. From the drop-off kasi, aakyat kayo sa pataas. So very steep yung daan, napaka-slant niya. That will take 5 to 10 minutes for you to go up there. Depende doon sa lakas ninyong maglakad ha. But if you're not able to manage to do that one is, my recommendation is mag-hire kayo ng taxi para ibaba kayo doon sa drop-off, doon sa tuktok ng mountain. Then, from there, dadaan kayo dito sa trail na another 5 minutes lang naman ng lakaran. But, check the weather. Kung umulan that day or last night kasi medyo feeling ko putik dito pag umulan. From the entrance, pwede kayong pumunta sa right side para makita ang view na ito sa valley ng La Trinidad. So ayan, makikita nyo itong view na ito. Maganda. And pag pumunta kayo sa right side, doon na magsisimula magbayad kayo ng entrance fee. Then, ililedge nyo yung pangalan ninyo para sa mga new visitors na pumunta sa The Rocky Mountain Adventure. After the registration, ito na yung makikita ninyo doon sa The Rocky Mountain Adventure, yung Moon Crescent na yan, na very viral sa TikTok. So, that's the reason why na pumunta ko dito para matry ko naman na ma-experience kung paano o ano ang itsura nito. So, napakaganda. Yung Moon Crescent is umiilaw naman siya tuwing gabi, maybe around like 4. Then, kung depende siguro kung madilim na yung paligid, ayan, umiilaw yan siya sa gabi. Maganda rin mag-take ng picture or mag-video dito. Medyo mahangin naman din siya. Magdala lang maraming sunblock kasi tutok talaga sa araw kapag ganito yung weather na naabutan ninyo. And ito naman yung mga rock formation. Siguro ito yung ginawa ng mga visitor dito sa The Rocky Mountain Adventure. So, ito yung magiging full view ninyo pag nakaside kayo. Ito naman yung isa sa mga rock formations dito sa The Rocky Mountain Adventure. So, aakyatin yun siya para sa taas. Medyo mahangin, medyo mag-ingat lang tayo ng konti. Pero napakaganda ng view. At gumawa nga pala ako ng TikTok regarding with my vacation. So, tignan nyo rin yan. Naabutan ko pa nga na meron pala silang mga dinadagdag dito na constructions dito sa The Rocky Mountain Adventure. I have no idea ang ilalagay nila. But this is a part of the sceneries na makita ninyo na pwede nyo puntahan. At some of the parts over here is medyo makitid yung daan. Dadaan kayo sa mga bato-bato. Very careful lang kayo sa pagpunta rito. Especially pag may kasayong mga kids. At syempre uminom kayo ng maraming tubig kasi nakakauwa, sobrang init ito. Siguro this one is around like 10 or 11 o'clock in the morning, pero yung tutok ng araw grabe. Alright, so ang next location natin ay ang Valley of Colors. Nadadaanan nito
mula doon sa The Rocky Mountain Adventure. So pagbalik ko, dito na yung second stop ko. Apakaganda kasi parang bago na yung painting dito ng mga bahay. At syempre, dinagsato ng maraming turista, ko. So I take the chance to take videos and pictures na habang kukunti pa lang yung mga tao rito sa paligid. Kita nyo naman maraming nakapila dito sa may bridge dito sa Valley of Colors. So maraming naghihintay. So may mga poses lang dyan kasi may mga dumadaan tao o mga residente ng lugar. Patience lang talaga para mag-take kayo ng turn, kumuha ng picture or video. So normally mga less than 5 minutes lang naman yung picture or video dito para naman makasunod na yung ibang kapila. Ang next stop naman natin ang Mirador Heritage Eco Park at dito pa rin yan sa Baguio City. So how to get there is pumunta kayo sa Kayang Street malapit ng Baguio Public Market. May mga nakahilerang jeep doon. Magtanong-tanong lang kayo at makakarating kayo dito. Regular fare trip is 13 pesos. Then ang entrance nito ay 100 pesos lang. So ito nakadikito sa grotto ng Lourdes dito sa Baguio. So, pagpasok nyo sa Mirador, ayan, makikita nyo marami mga bamboo trees. Ang ganda ng feels, parang Japan lang. Mirador Heritage Eco Park is a 5-hectare park at meron silang retreat and conference area here sa top of the hill. At marami kayo makita dito ng mga sceneries, pwede kayo mag-activity. At syempre meron ditong mga viral TikTok places na gusto ko rin puntahan at mamaya makikita nyo ito sa aking vlog. Ayan. So walang kamatayang trekking ang ginawa ko ngayong araw na to. So ang pupuntahan ko kasi dito yung Mirador Peace Memorial. So, yun yung parang Japanese ark. At kailangan ko siyang puntahan bago dumilim. Kasi medyo hapon na. Time check. Ayaw ba gumana na relo ko? So, time check, 3:00 ng hapon. So, wala naman akong balak ngayong gabing lumabas. Pero feeling ko, kilot ako kasi masakit yung aking singit. Okay, so hanap ako ng trail. Medyo magulo siya. Hanap ako ng trail kung saan ang pinakamadali makapunta sa taas. Nakita ko dun. Balikan ko kaya yun. Pero tayo na. Pero parang dito ako tinuturo. Okay. Let's do this. Ayan, feeling ko medyo malapit-lapit na tayo. Nakita nyo sa baba, meron daw mga tao. So, isang station din yan na pwede nilang ikutin dito sa Mirador Heritage Eco Park. At, ayan. Mapagod. Habang tayo ng way paakyat dun sa Japanese Ark. Okay. Baka dito may daan. Let's see. So while going up the hill, so sa mga trail kasi may kita ninyo may mga rebulto na mga saints, may makita rin kayong Station of the Cross. Aside of that, may makita kayong mga nipa hut. Pwede kayong magstay doon kasama ng group ninyo kung may masama kayo. At ayan, makikita ninyo ang magandang view. Aside of that, apakalamig sa lugar na to. Magandang mag-relax dito with your family or friends. At pag na-reach nyo na yung top hill dito sa Mirador Heritage Eco Park, ito yung magiging view ninyo.
At finally, naabot ko na yung hilltop nito at ito nga yung hinihintay kong makita yung arc nito na Japanese feels dito sa Mirador Heritage Eco Park. So ayan, nagpa-picture na ako, nag-take ako ng video. Actually, dinagdag ko to yung mga takes ko dito for TikTok or a short film ko para dun sa aking vacation dito sa Baguio. And expect na maraming taong naghihintay dyan. So makikita nyo dito sa aking left side, andyan mga nakapilang tao para sa kanilang turn. And pagtapos na kayo dyan, pwede kayong bumaba a little bit lang dito sa may arc. Meron dyan mga chairs na pwede nyong pagpahingahan. At habang naghihintay kayo dyan, pwede kayong kumuha rin ng mga videos na makikita nyo yung mga bahay dito sa taas ng hill. So, very relaxed dito. Pwede nyo dalhin yung family and friends ninyo at one in your bucket list, dapat pumunta kayo dito sa Mirador Eco Park. At aside from that, meron din sila ditong coffee shop. Dito sa in-house coffee shop nila, sa taas din yun ng hill. At pagbaba ninyo, meron dito padaan pababa ng hills. Ito yung isang shortcut kung ayaw nyo dumaan doon sa trail. So going down there, madadaanan nyo itong grotto ni Lourdes. Ito nakadate siya dito sa Mirador Heritage Eco Park. So yan, pwede kayong magsindi ng kandila. Kung gusto nyo magdasal, meron namang chapel yan dito rin sa may grotto ni Lourdes. Nandiyan lang yung sa side, sa may left side. So this is a perfect area to do some wellness and recreation, bonding with your family, and syempre to connect with God. So thank you very much for taking time to watch my vlog. Kita-kita po tayo next week. Goodbye for now.